Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa kabilang panig ng gusali, makikita sina Principal Dong A at City Lord Wei Feng na mabagal ngunit mariing naglalakad sa mahabang pasilyo ng ikalawang palapag. Bawat hakbang nila ay tila nagdadala ng bigat ng kapangyarihan, at sa malamlam na liwanag ng mga parol, mariing inilahad ng City Lord, nakahanda na ang patibong. Ngayon ay hintayin natin ang mga panauhin na maupo sa kanilang itinakdang mga upuan. Samantala, nang masilaya ni Zhang Linchuan ang dalawang makapangyarihang figura, agad siyang tumalikod, mariing napahawak sa kanyang noo na parabang pinipigilan ang bigat ng kanyang iniisip, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya, at sa mababang tinig na halos pabulong, kanyang sinabi, bakit biglang bumalik ang dalawang yun, ang kanilang mga mata, ang kanilang presensya, ang pagiging pinagmamasdan ay tila isang mabigat na tanikala na bumabalot sa aking dibdib. Sa sandaling yun, biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Huang Azon, malakas at puno ng awtoridad, upang ipahayag ang mga kalahok sa huling antas ng kompetisyon. Una, aniya, ang mga 5th-year student ay kumakatawan sa pinakamataas na antas ng lakas ng labanan ng Chengdao Academy. Pangalawa, ang pinakamahusay sa kanila ay may karapatang direkta pumasok sa Gedao Academy. Hindi na nila kailangang sumailalim sa malaking pagsusulit sa susunod na buwan, hindi na kailangang pumunta sa prefecture, direkta silang makakarating sa Zhuangdo. Dagdag pa niya, habang nakatuon ang lahat ng mata sa entablado, sino kaya ang mapalad na makakakuha ng mahalagang pwestong ito? Tama na ang mga walang saysay na salita, ngayon ay ating tanggapin ang mga 5th-year contestant. Dito, makikita si Lin Shengren, ang kinatawan mula sa Wangjiang City, nakatayo siya ng matuwid, matikas, at puno ng kumpiyansa, na parabang ang kanyang presensya lamang ay isang hamon sa lahat ng naroroon. Ngunit bago pa man matapos ang anunsyo, biglang natigilan si Huang Azon nang marahas na tumalon si Sun Xiamen mula sa itaas, ang kanyang paglapag sa sahig ay marangya, puno ng karisma, na parabang isang Diyos na bumaba mula sa langit upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Pagkatapos, tumayo ng matuwid ang representative ng Sanshan City na si Sun Xiaoman, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang wrist, bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at awtoridad, na parabang ang kanyang tindig ay isang paalala sa lahat ng naroroon, siya ay hindi basta-basta. Sa sandaling yun, nang masilayan ang kanyang presensya, bahagyang natigilan sina Jiang Wang kasama ang kanyang grupo, bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka, at sa mababang tinig ay nagtanong, ang batang babae na yun, 5th grade player. Pagtatakang dagdag ni Zhao Ruqing, sabay bahagyang pagbaba ng kanyang itim na shades, parang 10 taong gulang lamang siya ha. Mula sa harapan, narinig ang mga katanungan, bahagyang lumingon si San Xiaoyan, bagbog ang kanyang mukha, ngunit pinilit pa ring magsalita. Sa tinig na puno ng pighati, kanyang binitawan ang mga katagang, ang aking pugad ay tila nabasag sa 3 piraso, ang anghang ay para akong nahihiwalayan, siya ay tila nabasag sa 7 piraso, ang aking mahal na kapatid na babae ay number 1, sinasabi ko sa iyo. Nang makita ito, napa-atras sa gulat si Zhao Ruqing, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla habang nagtanong, paano ka nabugbog ng ganyan? Samantala, si Jiang Wang ay nanatiling seryoso, nakatitig ng malalim habang bulong sa kanyang sarili, 17 taong gulang, ako rin ay 17, ngunit ang iba ay maaari ng kumatawan sa mga 5th-year student sa paligsahan, napakalaki ng agwat. Jiang Wang, kailangan mong pagsumikapan. Mula sa mga manunood, biglang sumiklab ang sigawan, malakas at masiglang hiyawan, magaling, isang babae para sa 5th year na unang labanan. Sa sandaling yun, malamig nang umisi si Lin Shengren, pagkatapos, tiningnan niya ng malamig si Sun Xiaoman, at may panunuyang nagsabi, ang iyong senior brother, na si Chu Ping, ay namatay sa mga kamay ni Xiong Wen, ang kanyang puso ay kinain, naaawa ako sa kanya. Nang marinig ito, nanatiling kalmado si Sun Xiaoman, mahinahon siyang sumagot, ngunit mabigat ang kanyang tinig, ang buhay at kamatayan ay itinakda na. Sa kabilang panig, mula sa kanyang grupo, bahagyang napayuko ang ilan, walang imik, bakas sa kanilang mukha ang kalungkutan at bigat ng damdamin. Mariing muling sinabi ni Lin Shengren, puno ng kumpiyansa, natalo siya sa akin noong nakaraang taon, hindi ko alam kung kaya mo bang bawiin yun para sa kanya ngayong taon. Nang marinig yun, walang pagdadalawang isip na sumugod si Sun Xiaoman, sabay sagot na puno ng determinasyon, hindi natin malalaman kapag sinubukan.
Agad na inilabas ni Lin Shenren ang kanyang letigo, sabay malakas na was-iwas sa papasugod na si Sun Xiaoman, nag-anyo itong berdeng ahas na may namumulang mga mata, tila nagdadala ng kamatayan sa sinumang makagat nito. Ngunit mabilis itong iniwasan ni Sun Xiaoman, tumama ang letigo sa sahig, at bawat hampas ng ahas ay nagdudulot ng pagsabog na yumanig sa paligid. Samantalang nakamasid, bahagyang napahawak sa kanyang balbas si Principal Dong A, sabay bulong na puno ng pagtataka, Asher Serpent, ang letigong ito ay gawa sa mataas na antas ng demonyong ahas, isang kayamanang ipinasa sa mga henerasyon ng Lin family sa Wangjiang City. Sa sandaling yun, biglang nagpakawala si Lin Zingli ng isang mapangwasak na atake na gawa sa tubig, tinatawag na Raging Waves. Ang rumaragasang alon ay dumiretso kay Sun Xiaoman, tila balayunin nitong tapusin siya bago pa man makalapit. Gumagamit din ng mabangis na alon, si Lin Zingli ay nagpapakita ng lakas na isang antas sa itaas ng iba, karapat-dapat siyang maging pinakamataas sa Wangjiang City merit list, patuloy siyang naglulunsad ng mga atake mula sa malayo, hindi ba niya binibigyan ng pagkakataon na lumapit si Sun Xiaoman, mariing sambit ni City Lord Wei Feng, puno ng paghanga at tensyon. Nang makita yon, mabilis na lumundag pasulong si Sun Xiaoman, buong lakas na hinarap ang malakas na agos ng tubig. Ngunit bigla siyang natigilan ng maramdaman ang lihim na pag-atake ng Asher Serpent mula sa kanyang likuran, dahilan upang mapaikling siya sa pagkagulat, kasabay nito, mariing inanunsyo ni Huang Azon, wow, isang sorpresang atake mula sa lupa, mabangis na alon sa harap, berde na ahas sa likod, si Sun Xiaoman ay tila walang pagtakasan. Ngunit walang pag-aalinlangan, inakyat ni Sun Xiaoman ang rumaragasang alon gamit ang kanyang mga paa, puno ng determinasyon, habang hinahabol siya ng nakamamatay na Asher Serpent. Nang masilayan nito, napanganga si Huang Azon sa gulat at pagkamangha, patuloy sa kanyang anunsyo, si Sun Xiaoman ay tumatapak sa paparating na alon, sumasakay sa mga ito, dapat mong malaman, ang mabangis na alon, ay hindi ordinaryong agos, kundi kapangyarihan ng tawista na may matinding pinsala, ang ordinaryong tao ay masasaktan sa isang hipong yun. Mula sa panig ng mga manunood, sumiklab ang masiglang sigawan, puno ng pananabik at pagkamangha sa laban. Samantala, si Jiang Wang ay natigilan, halong pagtataka ang nasa kanyang mukha, pabulong na nagtanong, meron din ba siyang permanenteng nakaayos na kunpai drum? Bago sumagot, seryosong sinuri ni Zhao Ruqing ang bawat galaw ni Sun Xiaoman, pagkatapos, mariin niyang sinabi, hindi, ang pagkakayari ng kanyang balat ay mukhang iba, hulaan ko. Ginagamit niya ang purong laman upang harangan ang pinsala, dagdag pa niya, habang nakikita ang determinadong ekspresyon ni Sun Xiaoman, kung yun ang totoo, ang kanyang lakas ng katawan ay marahil ang pinakamataas sa lahat ng naririto. Sa puntong ito, buong lakas na lumundag si Sun Xiaoman sa direksyon ni Lin Shenren, nang makita ito, bahagyang ngumisi si Lin Shenren, at may kalmadong tinig na nagsabi, gaya ng inaasahan ko, kapareho ka ng iyong ama. Ngayong nakita ko ito sa aking sariling mga mata, ako, si Lin Shenren, ay tunay na humahanga. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang isa pang nakamamatay na atake, isang anyo ng maraming ahas na tinatawag na snake plant hanging on the wall. Sa sandaling yun, hinaharangan si Sun Xiaoman ng pader na gawa sa ugat ng tanan na may anyong ahas, napakunot ang kanyang noo, pasiga na nagsabi, nakakainis ka, hindi ka ba natatakot na harapin ako ng harapan? Agad na sumagot si Lin Shenren, malamig at puno ng panunuya, hindi ako maglakas loob, sabay pakawala ng isa pang palihim na atake gamit ang kanyang letigo na gawa sa Asher Serpent. Sa puntong ito, makikita si Sun Xiaoman na pinapalibutan ng mga pag-atake, bahagya siyang napailing, nakatingin sa gilid sa direksyon ng papasugod na Asher Serpent na anumang oras ay kaya siyang lamunin, kasabay nito, mariing inanunsyo ni Huang Azon, muling naglunsad ng atake si Lin Zingli. Ngunit sa pagkakataong ito, si Sun Xiaoman ay nakalutang sa hangin, parehong mga paa ay nawalan ng suporta, at talagang hindi maiiwasan. Ngunit agad niyang inaktiba ang bracelet na kanyang suot, dahilan upang magliwanag ito sa gintong kulay. Tumambad sa kanyang mga kamay ang dalawang Zuan weapon na anyong palakol, buong lakas niyang hinampes, umiikot ang kanyang katawan, at tinamaan ang Asher Serpent, dahilan upang ito'y mapahiyaw sa matinding sakit. Dito, makikita si Sun Xiaoman sa lapitan, tila isang Diyos ng digmaan ng mga taga Sanshan City, nagliliwanag ang kanyang mga mata, puno ng kapangyarihan at walang humpay na lakas sa bawat pag-atake.
Agad niyang inihanda ang isa pang mapangwasak na atake, nagmistulang bundok sa kanilang itaas, tinatawag na pagbagsak ng bundok mausoleum, at sa isang iglap, buong lakas niya itong pinakawalan, diretso sa mga ahas. Malakas itong bumagsak sa lupa, nagdulot ng matinding pagsabog at pagyanig sa paligid. Ang mga ahas ay nagkaputol-putol, humihiyaw sa matinding pinsala mula sa mapangwasak na atake.